Dahil sa pagpapakalat po ng hindi totoong information na ang ating Chief PNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung po today's video, Retired General Macanas, kinasuhan na ng PNP chief na itong si Acorda. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. Na pagkatapos na pumutok yung balita, na may kudeta, may pulburon, ito na nga, sinampanan ng kaso mismong PNP chief, itong si Retired General Macanas ng anti-cybercrime. So, ito kasi guys, nung general na to talagang DDS vloggers to. Dati rin siyang loyalista ni Marcos. Pero kalaunan, nag-withdraw ng suporta. Sumakay na rin siya sa issue ng kudeta. Sila yung mga militar na nananawagan na nag-withdraw na raw sila ng suporta. Kasama niya itong si Dado Enrique na sinabi nila na marami ng militar at tao ang nag-withdraw ng suporta. At ang gusto nilang mangyari, di ba, ay bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung hindi daw, baka dumanak pa ng dugo. So, naglalabas talaga sila ng fake news, nananakot sila, ginagalit nila ang taong bayan. Pero dahil nga, sa nangyari, na nag-post itong si Retired General Macanas, na ang sabi niya sa kanyang post at sa kanyang vlog guys, sabi niya, good news, AFP PNP General, convincing PBBM to resign. So, yun ang sinasabi niya guys. Hinikayat daw ni PNP Chief Acorda at itong si AFP Chief Browner na bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. At nakalagay pa dyan, nakita niyo naman sa picture nila guys, silang tatlo, tsaka si BBM. So, tingin mo talaga okay. Siguro, maniniwala ka dito kung sila mismo, 'di ba, ang magsasalita, itong si Browner at saka itong si Acorda. Ang problema hindi naman galing sa kanila. Kaya nagalit sila na sinasabi fake news ka, ginagamit mo yung larawan namin. Tapos naglalabas siya ng statement nang hindi naman galing sa kanila. So, malinaw na fake news talaga at ginagamit niya. Kaya nga nainis talaga itong PNP chief. Kaya sinampa niya ng kaso nung Lunes case. Kasi pumutok to Sabado eh. Diba? Tinutubis niya sa noon. Binlag na natin dito yan. At ngayon, yun na nga. Sinampa na ng kaso. So, sunod-sunod na yan guys. May proseso kasi yan. Hanggang sa aarestuhin na sa pagka nakita talaga at napatunayan na nagkakalat talaga siya ng fake news. So, panoorin muna natin guys yung mainit na balita para kay General Macanas sa kanyang kasong sinampa ni PNP Chief Acorda. Alright? Pasok! Dahil sa pagpapakalat po ng hindi totoong information na ang ating Chief PNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Kilala na ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. ang nagpakalat umano ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Kabilang dito ang paglalabas ng kanyang larawan at pagsasabing nag-withdraw na siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isama pa ang umano'y paghikayat umano sa Pangulo na bumaba na ito sa pwesto. Kaninang tanghali, nagtungo si General Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act
10951 in relation to Section 6 of the Cybercrime Law. Noong isang linggo pa, ipinapahanap ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang masampahan ang kaso. Ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangan po nating respetuhin po ang karapatan ng bawat isa. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin, laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo, maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Kaugnay nito, nagbabala ang PNP sa mga mahilig magpakalat ng mga unverified information na mayroon itong kaakibat na kaso. Nanawagan din ang PNP sa mga nabiktima ng mga maling impormasyon sa social media na magtungo sa pambansang pulisya at magsampa ng reklamo. Leia Ilagan, So yun guys, napanood nyo, di ba? Ito kasing si General Macanas at itong si Dado Clemente, Captain Dado Clemente. Sobrang diehard supporter kasi nito ni Duterte. Kaya di ba, imagine nyo guys, matataas na rango nila, retired na sila, pinapasahod na ng gobyerno, pensionado na sila, tapos itataya nila ang kredibilidad nila. Di ba? Dahil lang sa pagsuporta kay Duterte. Wala namang masama sa suportahan natin kung sino gusto natin politiko. Pero, hindi naman siguro aabot kaya guys, hindi naman aabot na itataya mo yung buong pagkatao mo, tapos kalaunan, ikaw lang din pala ang magsasuffer niyan, di ba? Kaya nga itong si Macanas at saka itong si Captain Dado Enrique, pagkatapos nila magsabi na marami nang sumusuportang militar, di ba? Gumawa pa sila ng manifesto, 146 sabi nila, ng mga militar na pumirma, nagwi-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kalaunan, nung naglabas ng statement, di ba? Itong si Digong, na tinanong siya kung may kinalaman daw siya sa kudeta. Ano ang sabi niya? Wala siyang kinalaman. At ang sabi niya, yung mga military na susulong niya, sabi niya, mga kabaliwan lang yan, di ba? Sabi niya guys, di ba? So mismo si Duterte, nilaglag sila. Siguro naman napapanood niya yan, di ba? O kung hindi man siya, may mga nakapaligid naman siguro kay Duterte, kay Sara Duterte, kay Digong, na itong mga to, supporter nila. So, di ba? At alam naman natin ang gusto mangyari nito. Bumaba si Marcos, ang iupo si Sara. Pero anong problema? Sinabi ni Digong, mga nababaliw lang daw mga general na to. Kasi nga daw, siya hindi sa sa kudeta, involved sa kudeta. At bukod doon, di ba, yung sinasabi ni General Macanas at mga ibang vloggers pa, na may video ng pulburon, sinat down din ni Duterte. Sabi ni Duterte, wala yan. Kung meron yan, nilabas na. So, nilaglag ulit sila. Kagaya ni Roque, di ba? Sabi niya, kay BBM, magpa-drug test ka na, BBM, para malaman ng taong bayan. Diba? Para malaman ng taong bayan na negative result ka, wala kang, hindi ka nagda-drugs na sinasabi nga ng mga anti-Marcos na mga vloggers at sumusuporta naman kay Digong. Pero siyempre sila nag-aakusa, dapat sila yung maglabas ng ebidensya. Ang problema hanggang ngayon, wala pa yung video na sinasabi nila. So, kaya tayo, di ba tayo masyadong nagre-react until na mapanood talaga natin yan at lumabas sa publiko na talaga merong video itong si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit daw ng pulburon. Kaya gusto kasi nila na magalit ang taong bayan kay Marcos at kay Romualdez para nga kay Duterte. So tayo guys, hindi tayo ganyan, di ba? So tayo para sa taong bayan tayo. Hindi porket sinusuporta mo siyang politika, itataya mo na ang kredibilidad mo at magkakalat ka ng fake news at kalaunan, ikaw lang mag-isa ang haharap sa anumang kaso gagawin sa'yo
Kaya tayo sa bayan tayo. Wala tayong pakialam sa away ng Marcos, Romualdez at Duterte. Kung anong kapakipakinabang sa taong bayan, doon tayo. Kaya hayaan lang natin sila. Hindi tayo panatiko ng isang pamilya, isang pilido, di ba? Mga dynasty, hindi. Para tayo sa bayan. Kaya kayo guys, ano sa tingin nyo? Para sa bayan ba ang mga ginagawa nito o para sa mga self-interest lang? Para lang sa kanilang mga idolo o yung mismong iniidolo nila, sinusuportahan nila para sa bayan ba o personal lang na interes ang kanilang ginagawa ngayon. Kaya kung makita natin parang iba ng tono itong si Duterte na dati sinasabi niya si BBM weak leader, may bagahe, gumagamit ng cocaine, at ngayon hindi daw, di ba? Na wala sa kinalaman at walang pulburon. Kaya hindi mo talaga pwedeng panghawakan dahil nag-iiba ang statement nitong si Duterte. Kaya guys, malaya kayo mag-comment. Ano sa tingin nyo? Tama ba to yung ginagawa ng Makanyas na para suportahan ng kanilang mga iniidolo? Tinataya pati yung kanilang credibilidad. Sayang, di ba? Isa pa naman sa general. Bihira, guys, ang nagbablog ng general. Tapos malaman natin, fake news lang pala. Di ba? So, ganito naman guys. Abangan nyo sa susunod vlog. Thank you very much.